Hello, everyone, and welcome to another episode of Chill Talks podcast, where we discuss anything, everything over a cup of coffee and where conversations happen. So, I am your host, PJ, and I am excited to welcome back one of the most viral guests na nagkaroon sa show na ito, and even in the Philippines. So, parang this is just an update, kamustahan portion with Ninja Jed, or the founder of the International State College of the Philippines. For sure, last year very trending, and until now very trending pa rin. So Nino, welcome, and thank you so much again for accepting this invitation na magkausap tayo. Well, thank you rin sa invitations at sa time. Okay, so I think pinakaunang question na nasa isip ng lahat is kamusta? Kamusta ang ISCP after our last conversation last year? Well, ang daming nangyari talaga sa ISCP, no? Ang pinakaano talaga is nag-change ako ng course ng ISCP kasi medyo na-busy na rin ako sa college ko, kaya medyo denial down ko siya para mapasok ko pa rin siya sa aking schedule. And another one na na-realize ko, may mga challenges na dumating sa'yo na you even issued public statements, ano tawag nito, yung mga feedbacks ng mga tao. Can you share to us kung ano yung kwento behind nung ganun? If it's okay lang, ha? If it's okay. Sure. Kung ano yung mga nangyari. Nagsimula kasi ito nung around mga August 10. No, I spotted ang daming mga problema, no. I spotted some problems talaga sa IACP, no. It's not flawless talaga. No, when in fact na yung work mo is na ginawa na siyang memes, kung sino-sino na lang yung nagpo-post ganun. So mahirap na siyang kontrolin around the time ng August 10. Actually, before August 10, mga August 1 to 10, okay naman yung flow, ganun. So, when it became like super viral na talaga, I faced some challenges na medyo hindi ko rin na-handle very well. Kasi, first time, 18 ako at that time. Kaya, medyo na-overwhelm ako sa mga ganun na problems na-encounter ko talaga. And nung time na yun, kasi diba, di mo siya kayang i-handle mag-isa. May mga nag-offer ba sa'yo na magte-take over ng ISCP on your behalf? In-accept mo ba yun? Or ano yung mga naging factors kaya tinanggihan mo yung ibang nag-offer sa'yo? Well, ang madaming nag-offer sa akin na ganito, sila na raw mag-handle, ganun. Pero yung akin kasi is meron kasing factor na hindi nila magigets sa IACP talaga is yung meron siyang essence na kumbaga na as a writer talaga, meron akong vision na dapat marating ng IACP. Kaso nga lang kinulang ako ng mga resources ganun. So hindi siya na-fulfill talaga yung whole talaga na concept. So it's like na postpone siya a little bit. And nag-stall siya kaunti. Then ngayon naka-stall pa rin siya. Hindi pa rin siya naka-recover fully. Kasi na-caught up nga ako sa college ko rin na busy na ako sa semesters ganun, sa exams, sa quizzes ganun. So medyo nag-stagnant pa siya hanggang ngayon. Okay, so given the challenge ng ISCP, may opportunity ba na, halimbawa, let's say isa akong outsider na gustong maging contributor sa ISCP, would you be open sa mga ganong tao ngayon, and ano yung mga expectations mo na pwede nilang gawin para yung gusto mong vision sa ISCP ay hindi pa rin masira at magtuloy-tuloy pa rin siya? Well, as of now, it would be difficult pa rin to recover kasi obviously naman pinuktakte ako ng mga trolls ganun. So ang dami talaga. Medyo it's a challenge on marketing to recover the damage yung na damage na ganun. So it takes
it takes a large amount of resources talaga to recover. Pero when I think about it, no, ang stay lang dyan is yung time lang talaga to knowing when the time is right. So doon ako magsa-strike ganun na lang. Okay, kasi ang pakaalala ko nun ha, correct me if I'm wrong. Ever since yung virality nung ISCP, naglabas si Kuya Kim. I think nag-held kayo ng seminar with Kuya Kim. Sino pa ba yung isa kay Ma'am Tuason, if I remember correctly? Hindi yun natuloy kang Kuya Kim kasi doon na yung time na cancel talaga. Cancel na lahat. So parang doon nag-stop na talaga. Pero nag-reach out sa iyo yung team ni nila Kuya Kim na kung pwedeng sila na lang mag-manage ng mga ganon. Pero wala naman nag-reach out. Ako yung nag-invite kang Kuya Kim na mag-guest sa parang online class ganun. Sabi ko sa kanya. Kasi alala ko around that, sige, sorry. Sige, pwede na. Yung kay Kuya Kim naputol kasi sa internet connection ata natin ito. Kaya nagkakasabay tayo magsalita. Ano yung nangyari before yung magtotok sana si Kuya Kim? Well, it was 1 week siya after ni Ma'am Rowena. After doon, pinutakti talaga kami ng mga trolls. Ang dami. Tapos, para sila, mga bubuyog ba, na nag-ano sa amin. So, hindi na makontrol, ng ICP na sa Discord, ganun. Then, tapos, nung nakita ko na, ang fan base, nagiging, what can I say is nagiging toxic na siya kasi it became so politically charged na hindi ko na gusto yung direction na tinatahak ng fan base ng page. Ang dami ng nagsa-start na silang i-drive away yung mga fans na gusto lang ng fan ganun. They start to drive away yung mga ganung yung mga tao na gusto lang na sumaya. Na parang gini-gatekeep na nila yung community. So I found it very dangerous sa akin kasi obviously naman hindi ko kagustuhan 'yun. No, hindi yung saklaw sa kung ano yung na-visualize ko sa future ng ISCP. So it's inherently damaging talaga. Was it one of the reasons din kung bakit kasi based sa last interview natin, naalala ko nun, sinabi mo na para to make sure na hindi malaos yung ISCP, may inisip na kayong timeline, story arcs para sa ISCP na yung sasabay sa events ng school year. Tapos eventually nag-post kayo na hindi na siya mauulit. Was it part nung decision ninyo para i-stop yung storyline or may mga iba pang naging factor para hindi na kayo nag-stick ng isang storyline sa postings ng ISCP? Actually, as of now, wala na siyang may storyline siyang naka-reserve pero hindi na siya na-implement. Kasi yung time na yon is halos mga 50% ng engagement namin. 50% ng engagement ng ICP page at saka yung halos lahat ng ICP na related na mga pages na independent sila yung akin lang is yung main page tsaka yung group. So yung ibang lahat independent rin sila. So nakikita ko sa kanila yung mga content pinuputakti rin sila ng mga trolls ganun. Tinotroll sila ganun. So katulad sa page ko tinotroll rin sila parang ang dami talagang gusto na bumagsak talaga. So sa time na yon is yung mga engagement is puro negative. Parang hindi na siya worth it na ipagpatuloy kasi negative na nga yung mga yung mga numbers nagsa-start na maging negative. Mga sentiments negative ganon.
So basically, if ipagpapatuloy pa namin yung pagpapatuloy pa yung previous na plans, ang mangyayari is yung magiging audience na lang namin is yung mga trolls instead of yung alam naman natin yung Facebook, yung algorithm ng Facebook na minsan pinapaboran yung mga negative talaga, no? With the recent issue na ni yung artista ng pinahiran ng cake. So it went talaga. So naisip ko na yung algorithm talaga is para siyang pinopromote niya yung something bad. Something bad, something controversial, ganun, over something na ganito, yung mga positive. So, kaya natigil siya. Okay, so parang up until now, ay filter nyo pa rin ba yung mga trolls? Kasi how would you consider kung ang isang mga comment, kung ano yung mga pinagsasabi nila ay troll sa inyo? Kasi baka may iba na nagmumura lang, may iba na sinasabi nila ay laos na yung ISCP, ay yung mga sinasabi lang nilang ganito. So ano yung categorization ninyo na ay ito toxic, ito hindi ito pwede sa vision ng ISCP? Actually yung ganito kasi yung system nila, no. Meron silang page na minamanage rin nila, yung parang ulo ng para tawag natin general, tapos may yung mga followers na yung mga army, ganun. So i-share nila yung post ko or either post, tapos i-share nila doon sa kanilang page. Tapos ka-captionan ng anong gusto nilang caption, ganito GCash, may location, ganun. So ika-caption nila doon. Then afterwards magre-react yung mga alipores nila. So parang susugod na sila doon sa aking page. So solution ko diyan is binablock ko talaga kasi nagiging ang toxic talaga. Kasi napaka-toxic na ganun, mga puro fake accounts. Sometimes may makikita ako na real accounts na nagko-comment ng ganun persistently sa personal page ko. Hindi ko naman sila binablock kasi personal page ko naman yun. So sa ISCP talaga is it's fairly isolated. Pero personally, since mukhang based sa kwento mo, halatang stressful talaga na every pag-open mo ng Facebook, ng social media, laging puro ganun lang yung mababasa mo, and given na estudyante ka pa, it was, I'm sure, draining yung ganung experience. Paano mo siya ina-handle bilang ikaw? Paano mo inaalis yung sarili mo na hindi ka masyadong apektuhan? Well, minsan naapektuhan na rin ako kasi medyo may rin ako, results driven kasi ako . When I post something, mag-a-adjust ako based sa results ng previous post. So when I see something na nagdi-negative na, parang naano sa utak ko na this is not the right post para sa right time. So meron siyang meron akong sa 2 years ko na pagpo-post ng mga pages na ganito, ng mga pages ng mga memes ganito. So parang naano ko rin na ganito yung mangyayari if you need to improve the content. So paano ko ma-improve yung content if biased yung yung data na na-input ko, nakikita ko na data is trolls, yung mga trolls na gusto lang nila na i-negative yung mga data na ganun, parang they are purposefully na i-invalidate, no? The more ganito kasi nangyayari is the more kasi na yung mga tao na yun, parang yung Facebook kasi is parang meron yung categorization ng mga tao . So may mga tao na ganito, certain group ng tao, certain group ng ganito, certain group ng ganito. Example, ito gusto nila ng chismis. Ito gusto nila ng mga science content. Ito gusto nila ng mga engineering, educational content. Tapos merong group na ito na puro lang panto-trolling. So ang nangyayari kasi yung algorithm is pinopromote doon sa nagto-trolling. So the more nga nag-i-interact yung mga trolls sa Facebook page, the more na yung algorithm sila yung pinopromote. So medyo damaging talaga yung nangyayari sa Facebook page. Kaya ako binablock ko sila, minsan hindi ko na pinapansin. Ganon. So yun na nga yung nangyari, no. Medyo napagod na rin ako kasi ang daming bagay na gagawin. No, ang dami ring kailangan na ayusin rin.
Kasi hindi kasi siya pwedeng hindi kasi siya pwedeng tanggalin na lang. Kasi if tinanggal ko siya, ang mangyari kasi is mawawala siya sa mayroong ibang tao na if ever na mayroong talagang pwede siyang makuha ng iba talaga. Okay. At least na-handle nyo pa rin ng maayos. Yung mga mods mo pala, kamusta sila? Kasi for sure, stress din yung mga moderators mo ng ISCP. Well, nung na-cancel ako nung 26 is nag-leave sila lahat. They all left. Nag-leave sila lahat. Yung Discord nag-change ng name at that night, wala akong tulog nung gabi na na-cancel ako yung August 26. Hindi ko talaga malilimutan yung gabi na yun kasi the whole night ako nagma-manage ng page. Ang dami kong ginagawa na to mitigate talaga yung damage na incur. Kasi meron kasi point of no return na nangyari nung August 10 na meron nag-post something na kinonect yung IECP sa political na ganito, political na ganyan, we support this, we support that. Tapos yung sa Discord, yung majority ng mga Discord members is alam naman natin yung Discord is pretty anonymous. So naging toxic doon. So nandoon na yung point of no return. It's quite damaging. Na-damage talaga yung image ng ISCP kasi number one, hindi ko naman in-expect na i-connect siya sa political talaga. No, yung ako I'm a very political talaga na person. Pero when it comes sa art ko na ganon, tulad ng ICP, when it comes to my writing, na hindi naman siya politically charged kasi I don't want it to be politically charged. No, hindi ko talaga gusto na hinahaluan ko lahat ng mga bagay ng ganito, ng ganyan. Kasi yung nangyayari kasi is nawawalan tayo ng creativity. Is parang nagpo-promote lang tayo ng ideology. Ganon. So hindi ko talaga gusto ng ganon na sistema. So I think yung Discord is naging toxic siya. Pinutakti ulit ng mga trolls yung Discord. Tapos yung admins is naging naging nag-stress na rin yung mga admins ng Discord. So nag-left na sila, nagpalit sila ng pangalan. Pero currently ngayong 2023, may bumalik bang mga mods? Naayos ba ng konti? Parang tawag nito? Nabawasan na ba yung mga trolls ngayon or nililinis nyo pa sila unti-unti? Actually wala akong plano na bumalik talaga sila kasi may iniisip ko kasi na if pababalikin ko sila baka mangyari ulit yung ganun kasi hindi ko naman ma-manage yung mga tao na yun wala talaga akong alam sa Discord na ganyan. So they are independent on their own. So yung power ko lang against them is yung narrative ng ISCP lang. Kasi writer ako so yung ini-steer ko yung direction kung saan mapupunta yung story talaga ng ISCP. So it was pretty devastating nung nag-leave sila kasi yung Discord na yon is somewhat meron kasing merong mga grupo doon na gusto rin na fun lang tapos yung mga fans na nandun pinutakti rin sila ng mga trolls. I think mula rin sila sa ibang Discord servers na ganito medyo powered rin ito ng envy kasi ang bilis talaga umakyat. Within days lang, ang bilis umakyat whereas yung ibang Discord na servers ganun ang dalang na may walang mga tao ganun. May ilan ring Discord servers na nawalan ng engagement. I think kaya doon din yung dahilan kung bakit din nila kami pinutakti talaga. So na-exhaust na yung mga resources namin kaya so we basically nag-give up na sila. Pero given your story, it's still amazing na na-maintain pa rin yung activity, yung pagiging active ng ISCP page even though na yung
amount of engagement ngayon ng page is not, ang tawag nito, hindi katulad nung engagement before. Yung mga likes, comments, and shares hindi na kasing dami. Is okay lang ba yung sa inyo ngayon na ganun lang yung engagement, or would you still want na bumalik yung ganung engagement tulad nung nangyari last year? Well, nung kine-create ko yung IECP, no, I expect it talaga to be a niche type of content. Like for the first month, I expect it to be like 20k likes lang, ganun. Pina-niche lang siya eh. No, niche type of comedy content, ganun. So, ini-expect ko na ganun lang siya. So, hindi ako nag-ready sa ganun talaga nakataas na following. So, kung titignan natin yung yung tides ng social media, if titignan natin, meron kasi yung may cycle kasi yan. So sa previous pages ko, ganun din yung nangyari, no, nagiging viral ganun, tapos bumababa yung engagement kasi medyo magsasawa na rin yung mga tao sa ganito. So I need to make something new again. So yun yung nangyayari ngayon, pero mataas pa rin yung engagement niya as of now. Kaya, so, yung storyline na pinospone muna, nandun pa rin yun. I'm still waiting for the right time to implement talaga. Okay. Pero so far, are you happier with the engagement ngayon? Kasi let's say, kahit konti yung likes, shares, comments ngayon, kung mapapansin mo sa mga latest posts ng ISCP pages is that less na nga yung bangayan, less na yung away, mostly banters na lang talaga yung nandun. So, mas okay ba sa'yo yung high engagement pero karamihan ng trolls, or low engagement pero majority ng engagement ay yung taong gusto mo mismong matarget ng ISCP? Well, I prefer talaga yung low engagement, pero yung mga tao is talaga yung mga gusto ko magbigay ng value eh. Di ko gusto magbigay ng ng hate. Kasi ang pangit eh, ang pangit ng hate. Ang dami ng hatred sa mundo ngayon, tas dadagdagan ko pa, no. It's really gusto ko lang na magbigay talaga ng value in a way na different sa ibang mga content creators na ganito, no? So yeah, ganun. Kasi actually ang line of work, ang art style ng ISCP is very different. Let's say different from me as a podcaster. Iba rin yan sa mga vloggers, iba din yan sa mga ibang content creators, kasi you're a page, you are a public, quote unquote, a public figure na siya, parang institution talaga ang identity. Hindi lang siya isang tao lumalabas. So parang mas mahirap nga siya. So parang may fina-follow ka ba ngayong formula as a creator para masabi mo na on brand ka pa rin at hindi ka sumasabay sa mga hindi ka masyadong sumasabay sa mga trends ng iba't ibang content creator? Kasi kudos sa iyo. Hindi kayo nag-engage ng mga sa vlogs, as in you're still creating your own original content. May formula ka ba sa ganong style na ginagawa mo ngayon? Well, yung style na ganun is actually na-develop siya around 2020. No, it was yung kasi ako writer kasi ako during that time. Literary writer ako. So nagsusulat talaga ako ng stories, susulat ako ng mga poems, ganun. So kung titignan natin yung ideas na noon kasi medyo walang nag-i-engage sa mga works ko, ng mga poems, mga stories, kasi wala na nagbabasa ngayon. Makikita natin. Hindi binabasa yung mga content unless controversial, unless funny, unless ganito, ganyan. So mayroong mga specific type of content na babasahin lang ng mga tao. Then it happens na yung mga gawa ko around 2020 is hindi siya binabasa, hindi siya nagvo-viral, ganun. So what I did was na-discover ko na pwede palang gamitin yung picture, photo, at yung fake na bagay, parang fake institution, ganun.
So, yung pinakaunang project ko talaga is yung satirical news. Yung nakikita natin na news na satire news, it was around 2020. I believe na sa akin nagsimula yung yung satire news, yung satire news around 2020. Yung unang news talaga yung yung Philippine Read. Yung pinakauna ko na Facebook page. Nag-branch out ako from literary writing to satirical writing. And then it went viral. That was the first time yung works ko is nakita ng mga tao. Unlike sa mga poems ko before or mga story ko before na medyo walang nagbabasa, ganon. So, kinonvert ko yung sarili ko into something new, like combination ng photos, combinations ng mga words to create a funny title, ganon. Yung may isang article na fact check ng Rappler kasi galing sa iyo 'yon. Parang totoo eh. I-search ko ngayon. I-send ko yung link. Sige. So habang sinesearch mo siya, so basically pala ang nangyari is you adjusted yung creative content mo before as a writer. Kung ano sa tingin mo yung magugustuhan ng mga tao. So parang yun yung kinumbine ko yung photos, kinumbine ko yung photos. Parang style ng ICP ngayon is photos, meron siyang konting text, tapos yung description, ganun kinumbine ko siya in a way na unique talaga, yung walang ibang makakanakaw ng style. So if ever na mayroong mag-copy-paste ganun, is makikita talaga na hindi style ng ganun. Ay, nakita ko na ito. Saan ko ba i-send? Kahit i-share screen mo, okay lang. Kasi naka-video naman to. Sige, share screen ko. So, as in, finact-check siya ng Rappler. Paano mo nalaman na finact-check pala yung gawa? Itong papakita mo sa akin ngayon. Ito siya. Na-fact-check siya ng Rappler kasi ang daming tao na parang naniwala dito. Ito. Yan. So, yung headline na to is Briones urges school to distribute marijuana. Ganito. So yung title. So ito yung yung fact check nito is headline niya is Pasig City, Philippines, napapansin ni Secretary Briones na medyo nahihirapan yung mga students sa pagsagot ng mga modules. Ito yung time na yung modules pa yung nahirapan ako sa modules kaya nagsisimula pa lang yung pandemic nun eh. Gawing funny yung content. Tapos ito na yung nangyari, the Philippine Read. So, na-fact check siya ng Rappler. So, yun nga. Pero sorry. Sige lang. Kasi may question ako. Given na satirical yung ginawa mong news, parang how would people differentiate satirical content to fake news talaga? Kasi for sure, kahit sabihin mong satirical news, marami magsasabi na, ay, fake news yan, huwag kayo maniniwala dyan. Pero even though sa part mo, hindi mo naman intention na mag-create ng fake news kasi satire nga. So parang for the benefit of our audiences, how would one distinguish a fake news and a satirical news na ginagawa ninyo? I think yung style ko ng pagsusulat ng mga satirical news is ginagawa ko siya parang exaggerated to the point na funny na siya. Yung maniniwala ba tayo na si Briones talaga is mamimigay ng marijuana? Hindi. It was yung article is satire talaga na nahihirapan yung mga students sa modules to the point na nag-resort na si Briones na mamigay ng marijuana. So it's kind of ganun. So simula doon is nag-develop yung style ko sa paggawa ng content hanggang naging picture na lang siya, tapos yung mga
yung konting, kahit na konti lang yung words na ilalagay ko, is somehow mayroon pa rin siyang impact talaga. Na mayroon siyang makukuha na parang ipapasok natin sa mind natin is easily memorable, memeable, ganun. So, doon talaga na-develop yung style ng posting ng ISCP. Okay. Around that time is kasi ako ay ABM student. Mm-hmm. In-apply ko yung marketing principle, so nag-improve talaga greatly. Na So, parang yeah. mataas yung pag-retention ng mga tao. Madaling maalala. Of course, pag madaling maalala, easily recognizable, so support sa marketing. So kung yun ang sa style mo, parang pagdating sa fake news, how would you say na fake news na ang isang content na hindi na siya satirical? Well, if ang content is not satirical, is kasi if it intends to harm people, whether intentionally or not, kasi meron talagang satirical na content na yung intentions mo lang is ganito, pero iba pala yung magiging resulta ng mga nun. Nangyari na rin yan sa akin, kaya na-take down yung page ko na yung satirical news kasi 16 pa lang ako naglalaro parang ako ng mga concepts na ganun. So parang nilalaro ko pa lang. So na-realize ko na ang pwedeng impact nito is somehow good, somehow bad, kasi ang good side nito is if let's say na paniniwalaan ito ng mga tao, then makikita natin na paano ba to na makakaapekto talaga. Kasi if ever na makikita, parang vaccination yan eh. Parang binabakunahan natin yung mga tao na ma-realize na lahat ng nasa internet is, hindi lahat sa internet is totoo. No? Yung bad side naman is ang average na tao, kasi ang average na tao is not intelligent enough, not smart enough. Average kasi. So, imaginein mo yung half dyan sa below average is mga not smart enough. So, yung mga hindi ka masyado matalino, so matalino mag-usisa ng information, so makikita talaga natin na may impact talaga to. So, nagsuslow na ako ng move into somehow na fictional na siya na style ng news. So, sa fictional na news, like for example, like situational news, example yung lalaki na example headline, no? Lalaki nagulat na lalaki pa rin pala ang kanyang girlfriend. So naging ganyan na yung mga content na news kasi if I incorporate real life na mga tao sa news satire na ganun, is para siyang nagiging totoo. Kasi sometimes yung mga nangyayari sa mundo is ridiculous enough na. Oo, yung tipong wala nang absurd, parang sinabi niya pala yung kahit hindi na fact check. Kasi may naalala ko yung shinare mo sa akin sa doon sa finact check ng rapper, kasi naalala ko, narinig ko yung pinag-uusapan ng mga kakilala ko na wow, grabe pala yung si Briones, sinabi niya pala na magmariwana yung mga bata. Kasi given na, let's say, yun nga, parody talaga siya, satirical. Kasi may mga pag public figure kasi, parang ang consequence niyan is that kung ayaw mo sa taong yun, maniniwala ka. Parang it gives you an additional justification para magalit sa taong yun kahit hindi totoo yung information, so long as ma-discredit yung isang taong ayaw mo. So parang that's a good move na naging fictional na siya. Pero given your story, parang lalabas na nakakatakot din na hindi talaga masyado nang nabasa yung mga tao. Kung ano yung headline, ano yung short description lang, ano yung taglines, yung anything that catches the attention, yun na yung yun na yung information na pinangahawakan na nila. Yes. Kasi yun nga, sinabi mo kanina, ang passion mo is poems or long writing ng mga stories. Oo, ganun talaga. Do you still want to
to share that? Yung mga bumalik ka sa ganung passion mo. Kasi nag-adjust ka lang. Sorry. Sige. Sige, Paday. Sige. Kasi yun nga, nag-adjust ka kasi ng style, ng creativity style because of the audiences, because of the demand. Pero as a creator, gusto mo pa rin bang bumalik doon? And ano sa tingin mo ang kagandahan ng pagtangkilik ng mga long form contents compared sa mga short form contents lang? I think yung long form content, it promotes thinking talaga. It lets you think na ganito yung mangyayari sa example A to B to C to D. Ganon yung yan eh. Pero short form content, makita mo lang A, parang balat lang siya ng letter A. Ganon. Parang ganon lang siya, hanggang yun lang. Wala siyang deep meaning, wala siyang ganito, wala siyang ganyan. So, ang babaw lang. Gusto ko yung if ever na may chance ako na bumalik talaga nung tatangkilikin ng audience, is yung long content talaga. Yun yung pinaka gusto ko. Sometimes naiisip ko rin na ba't ba ako nagsasacrifice na i-short form yung content ko instead of long? Kasi paminsan-minsan is sometimes like if long forms yung content is naboboringan yung audience. Parang yung attention span nila is magbabasa na ako ng iba. Hindi tulad ng controversial news na controversial talaga, babasahin kahit na 10 pages pa yan ng chismis, babasahin nila. Hindi tulad ng ganun, hindi ito controversial, it's a long form. So sa nakikita ko is yung short form is effective to get people on the door. Like for example, para siyang welcoming, yung pampaakit. Then some of those audiences also prefer long form din. So parang yung pumapasok is para siyang tindahan na nag-sale. Pero pagpasok mo is bumili ka pa ng ibang ibang items na hindi naka-sale. So parang ganun yung nangyayari. Kasi halata naman na ang tawag nito based on our conversation and how you express yourself doon sa social media. Halata naman na you enjoy writing na mahaba talaga. So parang would you plan to have that kind of format eventually when it comes to ISCP, or gusto mong kung babalik ka man sa long form ng pagsusulat ay gusto mong iba na siyang identity, hindi na siya linked dito sa ISCP? Well, yun yung ginagawa ko is hindi siya linked talaga sa ISCP, no? Kasi yung ISCP is para siyang minor project ko lang. Like another project na naman to boost my presence talaga sa public sphere. Like it's how I market myself. Yung nangyari kasi is na-cancel ako is yung mga tao is started to speculate na ganito raw ako, ganyan raw ako, ganun. So, kinonek ako sa politics na ganun. So, dangerous talaga, no? It needs to stop. Kasi, I don't want my name to be like, parang mag-a-attach ako sa ibang tao, ganun. Hindi ko gusto ng ganun eh. Like, I don't want my name to be involved in politics talaga. Kasi kahit na may political belief ako sa sarili ko, when it comes to my art is labas na dyan yung art. Separate siya. Yes. Kasi what happens is so, nagsusulat pa rin ako ng ilan mga politically motivated na mga essays ganun sa school ganun. Nagsusulat rin ako ng mga ganun. Pero when it comes to other types of content talaga, hindi ko hinahaluan ng mga ganun. Kasi ang nangyayari dyan is para siyang nagiging nagpo-promote lang ako ng ideology ng ganito, ganyan sa lahat ng writing ko. Yun yung pinopromote ko. Ang pangit naman. Di ba? So, mayroong variety yan. Pero meron yung spectrum na dapat ganito wala, dapat ganito meron, dapat ganito ganyan. So parang, ano tawag nito? You want your identity na
kung gagawa ka man ng long form content, you want it to be as yun na lang talaga. Kasi ISCP talaga is a different monster talaga ang ISCP, para yun pa rin yung anuhin mo. So sige, kanina napakaseryoso ng usapan natin. So let's make it a light-hearted one. Kamusta pala yung yun nga, kamusta yung experiences mo nung nag-TV guesting ka sa GMA before because of ISCP? And sa school naman, kamusta ang treatment sa'yo ng mga classmates mo na, or even the teachers na nakakaalam na ikaw pala yung founder at nagpo-push, nagmo-moderate ng ISCP mismo? Actually, nung ngayon, yung college ko is hindi nila alam. Okay. Hindi nila alam. Pero dito sa local naman is alam nila. College ko kasi is nasa Cebu City pa. Tapos ang layo ko sa Cebu City. Kaya di nila alam na admin ako ganun. Pero dito sa local, alam nila na isa akong admin sa ganito, ganyan. Pero sa experience ko naman is they treat me the same naman, ganito. Parang ganun lang, normal lang. So which is parang gusto ko talaga is di ko gusto na magbago yung treatment sa akin ng mga tao kasi ginawa ko to, ganyan. Like naging sikat ako, so magbabago treatment nila sa akin. So hindi ko talaga gusto yun. Ang gusto ko lang na i-keep everything the same. Pero may konti rin namang pagbabago, pero not so big changes rin. Okay. So yeah. Okay. And of course, kasi gulat ako, hindi pa rin alam ng college given na na-feature ka before sa GMA. Kamusta yung experience na yun? Ano yung mga usual na tinatanong sa'yo before recording, during recording, and after ng recording session nyo doon? Well, madami namang tinatanong yung stringer nila sa akin. Tinanong nila kung saan ako nag-aaral, gano'n. So ano yung course ko, kasi school nga yan. So any school related lang gano'n. So tinatanong nila about sa buhay ko, gano'n. Ilan yung age ko. So mga simple stuff. And then kung paano ko ginawa yung page. So yun, paano ko ginawa, ano yung ginawa ko para mag-viral ng gano'n. So yun na ngayon. Yun na yung kinanong. So mostly as in about lang talaga sa about sa'yo personally and sa page. Okay. And parang to close out this conversation, ang tawag na to, ano ang nagmo-motivate pa rin sa yung hawakan ang ISCP? Kasi technically, if you want to, pwede mo nang bitawan ng ISCP given na yung stress na binibigay sa'yo, yung tipong hindi ka naman sinasahuran sa stress na nararamdaman mo ngayon. So what makes you keep holding on sa ISCP, and hanggang kailan mo siya kayang hawakan para mapunta doon sa gusto mong vision talaga ng ISCP? Well, it depends. Kasi naghihintay lang ako sa right time. Right time to strike. Ganon. So ngayon lang is pinopost ko lang na meron ako maisip na something funny, pinopost ko na lang doon. So if my engagement naman is kinikip ko yung engagement alive. Kasi if ever na hindi ako magpo-post ng ganitong set amount of time, yung Facebook algorithm ay like parang siyang parang dinedeclare na patay na yung page. Ganon siya ganon ka competitive yung Facebook. So, kahit na konti lang yung audience na i-maintain, na konti lang engagement, is okay pa rin. Kasi, engagement pa rin yan . Whenever na may content na mag-viral, para lang siyang pulse . Ganon lang siya. Hindi siya ganon. Pero, para lang siya nagpo-pulse ng maliit. So, to keep it that way, if I find something funny, like, or think something funny, ipopost ko yung concept na yan sa page. Kahit na hindi na siya saklaw ng storyline na na-cancel talaga, na na-cancel yung storyline, na postpone. Kahit hindi na siya saklaw doon, pero related pa rin, ipopost ko pa rin yun. Kasi to keep the engagement alive. Whenever yung darating na yung oras na the time is right,
doon ako magsa-strike. Or gagawa ako ng bagong page na concept. So, yun na nga yun. Okay. Either gagawa ako ng bagong page or maghihintay ako sa right time na IACP will strike again. So, if ever, for sure, may mga magtatanong na to, if ever na bitawan mo ang IACP, would you be willing to sell it, or would you be willing to turn it over to someone else? Or parang unless hawak mo yung IACP, wala nang hahawak nung page na yun in case na bumitaw ka? Well, parang magiging siya eh. Most of my works is nasa shelf ko lang eh. Yung mga writing ko, ganun. Parang mapupunta lang siya doon. If ever na titigil ako sa IACP, mapupunta lang siya doon. Okay. And then, hanggang ngayon, nandun pa rin yung iba kong mga works sa shelf ko, sa likod ko. So, parang masastock lang siya doon. Like, if ever na I decide to recover it, is i-recover ko talaga. Okay, so at least parang hindi basta-basta na ibibigay mo lang siya sa iba because it's your passion talaga na sinulat mo yung storyline ng ISCP. Okay, so with that said, best of luck ninyo. Hindi ko natatanungin kung ano yung right time na sinasabi mo kasi for sure you want it to be a surprise din sa lahat. Kaya baka may magtanong dyan na ano yung right time, wala. Baka hindi, kahit tayo hindi natin alam. Oo, just surprise us and yeah, baka 80 years pa. Magulat na lang kami, no? Sa mga matatanda na saka lang nag-comeback yung ISCP. So, depende sa creator 'yan. So, with that, thank you so much again, Mr. Nino, Mr. President of the ISCP, sa pagtangkilik ng conversation natin. And best of luck sa mga susunod na journey, and always kami nakasubaybay sa ISCP. So, best of luck and be safe. And sa mga nakikinig, what are your thoughts about this episode? So comment lang kayo sa Facebook comments below or sa Spotify questions na meron tayo ngayon. So this is your host once again, PJ, and we will see you all on the next one. Goodbye. Bye-bye. And